The price of love need not to be self-obliteration. Pag-uusapan natin ngayon yung pag-a-update sa jowa. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Hi, tumatay ako. Gusto mo ba makita yung tae ko? Ano siya? Brown siya. Ngayon, ito yung sobrang takang-taka talaga ako na unspoken rule ng mga nasa relasyon, yung pag-update. Ngayon, ano nga ba yung dapat i-update? Tuwing kailan nga ba dapat nag-update? Ngayon, panoorin natin yung isa sa TikTokers kung paano daw dapat ang update. Hindi ko magets yung mga taong hindi marunong mag-update. Like, sobrang hirap ba na mag-message, mag-compose ng text at isend sa tao? Well, depende kasi. Kung yung tao may trabaho, most likely, hindi makakapag-update yan. Of course, uunahin niya yung pinirmahan niyang kontrata na during these times, hindi ako magse-cellphone or ito ang dapat na ginagawa ko. So may mga exceptions like break, lunch, and then yung second break, may ganun naman. Pero minsan kasi sobrang hectic nung trabaho talaga na nakakalimutan mo nang mag-update. Pero hindi naman porket nakalimutan mo mag-update, ibig sabihin na nun hindi mo na mahal yung karelasyon mo. Yun kasi yung madalas na ine-equate na pag nag-a-update ka, mahal mo yung karelasyon mo, or pag di ka nag-a-update, di mo na mahal yung karelasyon mo. Nagkakaroon ng maling notion yung pag-update, at hindi ko rin naman alam anong meron doon sa ina-update nila. Kung yung update yung kulay lang ng pagtae mo, what's the use? Ano, para lang ma-feel secured? Hindi ko rin alam. Na nag-aantay sa'yo? Would it take 5 to 10 seconds of your time to compose a text na, hey, good morning, andito ako ngayon, tas isa-send? Well, for what? Most likely kasi pag tumagal na kayo sa isang relasyon, alam nyo na yung routine ng isa't isa. Alam nyo kung nasaan siya ng alas 8 ng ganitong oras at araw. So, kung wala naman palang extraordinary doon sa i-update nila, ano na lang yun? So, parang nagbigay ka lang ng dagdag trabaho para lang ma-comfort ka. Ganun ba yun? Would it take that long? Alam nyo kung ano yung mahirap? Yung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Alam mo yung mas mahirap? Yung awayin ka ng jowa mo dahil nakalimutan mo mag-update doon sa parehong bagay na ginagawa mo naman during that time, during that day. Na pag shinare mo naman sa kanila, they're not going to be able to relate about it. They're not going to add more value to it. They're not going to, enhance the experience. They are just there to know. So, parang gusto na lang rin nilang maging CCTV sila ng mga partner nila. Bakit kaya? Yun ang mahirap. Kung gusto mo mag-update, mag-a-update ka. Kung may pake ka sa taong nag-aantay sa update mo, mag-a-update ka. At kung may halaga sa'yo yung taong nag-aantay ng update mo, mag-a-update ka. So, apparently, yung halaga mo nakabase na sa update. Stop giving people benefit of the doubt to the point na nai-invalidate na yung nararamdaman mo. What's wrong with actually giving the benefit of the doubt? And i-disable mo yung nararamdaman mo because your feelings are irrational.
Bakit mo aawayin yung taong hindi makapag-update kung alam mo na nga na during this time, ito yung madalas niyang ginagawa. At kung hindi man siya makapag-update at that very moment, bakit hindi kanya i-message when they are able to do so? Kasi like for example, tapos na nga yung trabaho niya. Pero dahil sa sobrang pagod niya, hindi niya na nagawang mag-text, so on and so forth. Dahil kailangan na nung katawan niya yung pahinga. So, kailangan mo pa rin bang i-validate yung feelings mo? Kapalit nung extra pagod, extra trabaho ng pag-update or pagkausap doon sa jowa mo. So, masyado kasi nating binibigyan ng halaga yung emosyon natin dahil lang sa posibilidad na hindi kasi tayo yung priority nito at this moment. Hindi natin matanggap yun. Bakit? Kasi lahat willing tayong karibalin, 'di ba? Para sa karelasyon natin. Kailangan mas angat ka doon sa ibang aspeto niya kahit at that moment alam mo naman na yun yung priority mo. Masyado tayong feeling importante. Masyado na nating gustong panghimasukan or maging importante sa lahat ng aspeto ng buhay ng partner natin. And that will result doon sa pag-eradicate nila nung mismong self nila dahil hindi na nila magawa ng maayos yung ibang roles nila. Tandaan nyo, hindi lang yan jowa. Trabahador din yan, anak din yan, gamer din yan, nagbabasa din yan, or maybe tumutugtog din ng instrument yan. So, yung mga roles na yun, yung pagiging gamer, pagiging musician, pagiging poet, pagiging anak, yun yung pinagkukunan natin ng mga interesting na bagay na pwede nating i-share the next time na manghihingi sila ng update or mangungumusta sila. Hindi mo kailangan i-share yung araw-araw na ginagawa mo because hindi naman yan interesting, hindi naman siya worth sharing. It just makes your partner comfortable knowing that you are there. And sabi ko nga, magiging dagdag trabaho pa yan. Hindi yan sign ng pagmamahal, kundi sign yan na gusto mo lang malaman or gusto mong magkaroon as much as possible ng control sa ginagawa ng jowa mo. And doon na mag-uumpisa yung pagkasuya nyo sa isa't isa by controlling everything, every aspect, every role that they could have in their life. This is Pinoy Extreme. Have a good day.